Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda ay amor. Paloma, kalimutan na natin ang nakaraan mula nung una nating pagkikita. Bukas gusto kong pakasalan mo na ako. May posibilidad bang maalala ni Rosalinda ang kanyang buong pagkatao? Nagawa niya na makita ang asawa niya, anak niya, ikaw at ang mama ng asawa niya pero wala siyang naalala. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Kilala ba siya ni Alex nang hindi ko alam? Hindi ko pwedeng pakasalan si Fedra kung may mahal akong pero mahal ka ba ni Paloma? Oo. Ayaw mong matuloy ang pagpapakasal namin ni Fernando Jose dahil lang sa pamangkin ako ni Soledad Romero. May karapatan akong gawin yon, kaya wag mo akong pakialaman. Kapag kinontra mo ko, tinutulungan mo lang ang taong kinamumuhian mo na mapalapit sa anak mo. Ikakasal tayo sa loob ng 2 linggo. Ikakasal tayo? Oo, nakapagdesisyon na ako. Hindi pa kita masasagot ngayon, Alex. Kahapon ang sabi mo, ngayon mo ako bibigyan ng sagot. Ikaw ang nagsabi niyan. Masyado kang nagmamadali at hindi pwedeng ganito. Maaga pa para bigyan kita ng sagot. Gano'n ko katagal maghihintay? Hindi ko alam. Pero pakiusap, maghintay ka muna. Okay, pero inaasahan ko may sagot ka na bago tayo bumalik dito mula sa tour natin. Hindi ko maipapangako, Alex. Hindi ko pa talaga masabi. Hindi lang tayo magtutour sa Monterrey. Pupunta rin tayo sa El Paso at San Diego. Marami tayong kontrata ngayon. Ang 2 dito, malapit na makumpirma kaya kailangan na naman natin mag-tour ulit. Mawawala tayo ng mahigit 1 buwan. Ano sa tingin mo? Okay ba, ha? Hindi ko gustong sinasabi mo, Fedra. Alam kong dinadala mo si Erica sa lugar na hindi dapat, Fernando Jose. Wala ka na bang respeto sa sakripisyo at dedikasyon ko? Wala kang pake kung madungisan ang pagiging inosente niya. Anak ko si Erica, kaya walang masama kung isasama ko siya kung nasan ako. Dinadala mo siya sa bahay ng ibang babae. Makinig ka, Fedra. Kailangan natin mag-usap ng malinaw. Sinabi ko sa'yo na tapusin na natin na hindi na natin itutuloy ang kasal. Nung humingi ka sa akin ng pagkakataon, wala pang involved na ibang babae rito. Pero ngayon, inaamin ko sa'yo na may babae nga ako. At hindi kita pakakasalan dahil siya ang mahal ko. Mahal mo na ang babaeng yon? Oo, tama ka. Mahal ko siya. Siya ang mahal ko, si Paloma Dorantes. Sa tingin mo ba, ngayon na ang tamang panahon na gawin ang tour na yan? Ay, oo naman, Paloma. At naayos na rin ang lahat. Ayaw mo ba? Sa totoo lang kasi, ayokong gawin to ng ganong kabilis. Ayaw mo nga ba? O baka ang totoo niyan, ayaw mo lang talagang malayo kay Fernando Jose Altamirano? Pwede ba? Wag mo akong simulan, Alex. Tama nga ako na ayaw mong sumama. Dahil dun sa anak niya at dahil na rin kay Fernando Jose. Ang anak niya, si Erica. Anong problema, Paloma? Bakit? Ayokong saktan ka, Fedra, pero mahal ko siya. Mas matimbang yon kaysa sa kagustuhan o utang na loob. Pasensya na, Fedra. Lalo na at alam ko kung gaano ka masasaktan kapag nalayo ka na sa bata. Ngayon alam mo na ang lahat. Para na akong nakahinga. Sobrang gaan na ng pakiramdam ko ngayong nasabi ko na sa'yo. Patawad, Fedra. Sana lang mapatawad mo ko. Sinabi mo sa akin na mahal mo si Paloma Dorantes. Pero siya kaya... Mahal ka rin ba niya, ha? Nagdadalawang isip siya kasi... Una, dahil sa'yo. Pangalawa, dahil dun sa lalaking parang kinokontrol at minamanipula ang isip niya. Si Alex Dorantes. Ano kaya ang mangyayari kung siya ang piliin ni Paloma Dorantes? At hindi naman pala ikaw. Sabihin mo, ano nangyari? Alex, may naaalala na ako. Ano? Ano yung naalala mo? Na meron na akong anak. Beto, baka may makakita. Wala akong pakialam. Hayaan mong malaman nilang lahat na mahal kita. Anong kalokohan ito? Anong ginagawa mo, Abril? Hindi ko hahayaang mangyari ang sinasabi mo, Fedra. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko para kay Paloma. Tingin ko, mas mabuti siguro na umalis na ako rito sa apartment. Anong sinabi mo? Maghahanap na ako ng malilipatan bukas.
Saan mo naman nakuha yan, Paloma? Tiyak na may alam ka rito, Alex. Meron nga ba akong anak? May anak ba talaga ako? Sumagot ka! Huminahon ka, Paloma. Bigla ko na lang naalala na may anak daw ako. Nanganak ako noon sa isang batang babae. Pinapatulog ko siya sa mga braso ko. Hinaheli ko siya. At kinakantahan ko siya. Isa lang yung manika. Hindi! Totoo siya! Isa siyang batang babae parang si Erica! Umiiyak siya. May sarili siyang buhay. Ang katawan niya, ramdam ko ang init nito. O baka panaginip lang yun, Alex? Baka nga panaginip lang yun. Huwag mo akong lokohin, Alex. Alam mo ang katotohanan. Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo na sa akin! Sabihin mo! Pakiusap. Pilitin mong huminahon. Namatay siya. Nawala siya sa akin. Sino ba ang ama niya? Kinakantahan ko siya noon. Hindi lang yun. Erica din ang pangalan niya. Paloma, kumalma ka. Hindi! Nilayo nilang anak ko. Kinuha nila sa akin. Nasaan ang anak ko? Sinong kumuha sa kanya? Bakit nila siya kinuha, Alex? Pakiusap. Alex, hanapin mo siya. Tulungan mo akong mahanap siya. Ibalik nila sa akin ang anak ko. Pakiusap. Pakiusap, Paloma. Diyos ko. Panaginip ba ito? O totoo nga itong nangyayari? Nagkaroon ba talaga ako ng anak na babae? Bakit wala siya sa akin ngayon? Kung maaalala ko lang. Alex, kung maaalala ko lang sana. Kalimutan mo na yun. Umiyak ka lang. Iiyak mo lang lahat. Hindi mo kailangang umalis, Fernando Jose. Dito ka lang. Magiging mahirap ang sitwasyon nating dalawa, Fedra. Gusto kong iwasan ang mga ganitong pagseselos. Ayoko ng pakiramdam na binabantayan ako na tipong bawat galaw ko kailangan ko pang ipaalam sa'yo. Hindi. Huwag kang umalis. Pangako, hindi na kita guguluhin. Pero Fedra, ayoko na talagang saktan ka pa. Hindi na yun mahalaga. Kung aalis ka, gusto kong dahil siyang pinili mo kasi alam mong sa kanya ka talaga sasaya. Pero sa ngayon, dito ka lang muna sa akin, Fernando Jose. Nakikiusap ako. Pakiusap. Kumusta ka na, senyora? Kumusta ang kalagayan mo? Dinalan kita ng carnation. Sana magustuhan mo. At habang nandito ang mama mo, gusto kong ibigay sa itong singsing, mahal ko. Wow! Tingnan ko nga, isuot ko sa'yo. Ay, ang ganda naman ito, Beto. Ang babaw naman ang kaligayahan mo, Abril. Isa lang naman mumurahing basura ang singsing na yan. Pero ano pa bang aasahan ko sa'yo? Nagmahal ka ng isang hamak na katulad niya. Pagpasensyahan mo na siya, Beto. Walang problema, mahal ko. Magugustuhan niya rin ako. Salamat, mahal ko. Ikaw ang pinakamabait sa buong mundo. Sigurado ka bang ito ang numero ng kaibigan ko? Oo, yan ang binigay nila. Salamat. Totoo ngang buhay si Rosalinda at sinusubukan pa niyang ipasok sa pamilyang ito ang kapatid niyang yon. Hello? Ito ba ang bahay ni Valeria del Castillo, byuda ni Altamirano? At sino ka naman? Ikaw ba yan, Valeria? Teka, sino ka ba? Ako to, si Francisco Quiñones. Anong nangyari? Sabi ni Alex, nagkasakit ka raw. Nagkaproblema ako. Ewan ko, bigla na lang akong nakaalala ng mga bagay. Pero hindi ako sigurado kung nangyari. Okay ka na ba ngayon? Hindi pa rin ako okay, Natalia. Mabuti na lang at aalis ka muna ng Mexico para makapag-isip-isip ka. Pero ayokong umalis, Natalia. Alam ko, pero kailangan mong magtrabaho. Pwede mong samantalahin to para makapasyal sa ibang lugar. Si Alex.
Pinipilit niya akong pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Nasabi niya nga. Pero ayoko kasi. Alam mo, kung hindi mo siya mahal, huwag kang magpakasal. Pero yung trabaho, hindi mo pwedeng iwasan. Huwag mo yung tanggihan, Paloma. Sumama ka sa tour. Dahil kung hindi, mapapahiya si Alex, sigurado yon. Hello? Hello? Diyos mio, si Francisco Quiñones. Saan kita ihahatid, senyora? Hello? Ikaw ba to, Valeria? Pwede ba sumagot ka? Walang ganyang pangalan dito. Mali ka ng tinawagan.